sa mga interviews ko, yung manugod naman sa ELA, yung Executive and Legislative Council, kung paano mabuo yun. Kasi para may guidance ang kada saro, bakulang sa probinsya, kundi sa local level, sa mga munisipyo. Actually, yung executive, legislative, ano yon agenda, hindi siya council. Yung agenda. executive, legislative agenda, opo. Ito ay ano yan, mutually developed document ito ng executive at saka executive branch saka ng legislative branch na kumbaga sa ano pigplanuhan ito. And in that ano yan planning process, pig-identify yung gaps in management, yung gaps in all aspect ng governance para ma-identify kung ano yung mga possible interventions, solutions doon sa mga gaps. And in that way, na-identify yun ng both executive and legislative branch, and doon mismo makrap sila noong what specific action of the executive and what specific actions ang gagawin ng legislative para masolusyonan itong gaps identified. So, in that manner, yung legislative, kasi may mga areas ng governance yan. And may mga sila, may mga committees. Yun, mapapasok yung mga committees kasi yung eksakto yun doon sa mga areas ng governance. One of the areas na piga-resolve yung socio-economic sector na kung saan makikita mo doon yung mga ma-identify mo doon yung mga gaps doon sa sektor na yon. And those identified gaps, siyempre yung executive may priority doon ng mga programs. So to realize that program, ang gagawin ng legislative, kung anong committee ang in charge doon, siya yung ma-identify ng possible legislative measures in support doon sa identified na priority agenda ng executive programs. So, in that manner, may iiwasan yung yung Collision. hindi pagkakaanuhan na kasi the moment na yung executive nagpadala ng urgent bill sa sanggunian, and that bill is naka-reflect doon sa ELA, wala nang maraming kasi pinag-agrihan na nila yon na talagang ito kaipuhan maipasa nato to. Ayan, ganoon. So kumbaga maiiwasan yung marami pang kung ano-ano mga issue ang pagluwason kasi pig-develop na yon mutually of the executive and legislative body. Ibig sabihin, ang enot na ma-present, mapahayag kan sa iyang parang yung roadmap kan sa iyang governance, yung sa iyang mga piga-isip for the next 3 years ang executive. Opo, usually ganoon. Then, duman maangkla yung mga resolutions and ordinances, possible ordinances and other measures, duman nakaangkla sa executive agenda. Opo, ganoon ang ano. Pero siyempre yan, supported yan. Kaso yan, so mga data na talagang yun ang felt need, yun ang pangangaipo ng sa tuyang probinsya. Hindi yung basta lang itong gusto ko. Yun talaga, evidence-based yun. Kung ano yun yung present situation and ano yung mga datos na available dyan. And yun talaga yung na-identified na gap. So, madali siyang matawaning magkakanigong solusyon. Kumbaga, may scientific basis. May basis yan. Kumbaga, halimbawa, sa Baguio, sa MDR, disaster. Halimbawa, yung program ngayon, nutrition program, bakit naging priority siya, malnutrition program? Because talagang na-identify na kadakong ngayang munisipyo na ang problema, malnutrition. Yes. So, sa pag-priority nung legislation, tatawan nila ring support dahil talagang may datos na nagsasabi na ganun ang problema.
Aha. Like problema nga sa ano kadako lang yan nagagadaan sa aksidente sa Tinampo. Tinampo. Oh, so kaipuhan ng legislations na maswak doon in support doon sa programa man kang executive na malaog naman sa PAPS plan, sa PCNOR and Public Safety Plan. Okay. Halimbawa, sir, igwa naman ng mga na-identify ng executive pero igwanin identification man yung legislative, so pwedeng ipasok as proposal. Yeah, opo. Kasi hindi naman yun one-way traffic na executive lang. Yung itong mga legislative body naman, ang bawat sanggunian members, actually, during campaign, iwa man yung mga pinangako, diba? Iwa man yun yung sa mga plataforma, iwa man yun yung mga advokasya, kung ano-ano man, in support doon sa ano. So, pwede, kaya nga, sit down sila, i-harmonize yun. Yes. Yung lang mga plano yun. And after na ma-harmonize na, malalabas yun, makapal na dokumento na naka-reflect na doon yung kaplanuhan for the next 3 years. So, ibig sabihin, halimbawa, nag-sit down on both sides, yung proposal ni executive, then, ma-propose man sa legislative and i-harmonize ko rin mga priorities. Opo. Parang siguro i-hierarchy yan, ano? Kaya nga adun niya ato mga so mga department heads kasali sila dyan sa formulation kasi sila yung yan ma-support, ma-provide na yung data kung ano talaga yung status ng mga issues na yon. Kung talaga may tawag yan, may supportang usually po, halimbawa, mag-ibon ng kaya, siyempre kamo ang facilitate sa parte nyo, sa DLG. Iba kami mga person dyan about sa ALA formulation. Yes, maganda yan kasi actually, siguro saro yan sa possible na solution sa intramurals SP mo na executive kasi kumbaga dahil pa napapatch up kasi na-interview ko din si Vice Governor after the typhoon na willing man ang Sangguniang Palalawigan and sabi niya mga mas better na mag-coordinate sa executive kung ano yung priorities para masuportaran ng resolution or ordinances. Kaya lang nagkaigwa na ba nin araw kaya na ELA kumbaga convene sa Catanduanes? Actually, di ipakita na kapag kasi ang palit sana doon sa ELA yung executive briefing. Yung right after sila mag-assume, nagkaiwa ang executive briefing. Kaso hindi siya hindi siya well participated noong kabus na mga expected participants. So, hindi siya masyadong na-discuss and prioritized yung mga programs doon sa executive briefing. Dapat pala nagkaurulay muna sila. Maging kita na kung from the very beginning. From the start yung activity totally tapos zero pa di ba? Kumbaga opo. At least duman maangkla. Alright, so maging po ini na development siguro for possible kasi both sides na interview to din si PBM Tanel actually willing man sila na bukas man sila na makipag-ulit sa executive pero kaya lang puro willing pero daing initiate. Di ba? Parang ang nangyari, willing kami pero daing initiate kasi siguro patarasan din yung ihiya sa mainot. Kaya sabi ko, the best agency to lead and to facilitate actually DLG kasi good governance, then di ba pagpun sa gabos na mga election after election pagturo ka halos ka mong ka-facilitate para mag-guide sila. Actually, madaling no problem yung sa pag-facilitate. Ang lang kasi naman, siyempre kami naman kaya wala kami talagang pondo para doon sa pwede mo siguro. Usually, LGU yung gapinan. LGU yung gapinan. Yes. Kung ready na ang LGU to conduct activity, hindi IG, andyan lang naman. Anytime, may mga tao naman ako na pwede mag-support sa siguro, kasi igo kita din parang hisitan si Kangkada Saro Siguro, DLG na mismo ang mainot pag initiate, pag-propose, kaulayan both sides, para mangyari. Kasi actually, sa indo pa nung kuhan, iba, good governance and piga-evaluate na pa nga sa performance nila So kung araw kayo ni Goning na siniltikan, collision,
paano ito ma-attain yung good governance eh? Kasi gunin na head-on Yeah, that's sa both correct. sides. Actually, yung ano yan, yung hindi makaipasa yung budget actually, pero yun sa piga measure doon sa SGLG. Aha. Pagka yung LGU hindi mo na ipasa ang Within, budget on time within the period na prescribed ng batas, negative na yon ang score mo doon. halimbawa score na yun, ganyan, kasi January na eh. Ibig sabihin, reenacted the budget ng operation ta. Opo. Ibig sabihin yan, negative na yon. Beyond the period nung kasi sa tools na pinagamit may specific period na dapat within yung before the end of the year dapat pasado na Before the end, kasi ngunyan sa katanduan is actually January. Pero sabi, parang may 90 days pa yan. After, buong 90 days doon sa kasi reenacted nga. Piga doon sa provisions na sinasabi na within 90 days dapat matapos talaga yung budget. within 90 days from anong reckoning period? Yung sa from January? January. Kasi ang sabi ni Governor, pinagpadala niya na October 16 pa. Yung November 16 kasi may siyempre may deliberation man yun before Yes, kaya agataon up to December 31. Dapat before mag-start yung ensuing year, dapat approve ng budget. Approve na. Pero by extension pa, after sa assumption, in January, may 60 to 90 days pa na possible. As provided sa code na kung halimbawa din na ipasa, magkakonduct sila ng marathon session. Pero kung in case may ipasa, within that period, they seem to be disqualified duman sa SGLG. Pasok pa rin. Kasi nakalagay talaga yun doon sa SGLG indicator. Talagang dakulang impact kining kwanta head-on kan both sides. Kasi grabing mawawara. Actually, bakulang mawawara sa inda eh. Mawawara sa mga katanduanes. Kasi di may implement sa mga projects. Definitely, yun talaga yung effects noon. Kasi ang ultimate na mag-suffer ng konsekwensya bako man yung mga kundi yung sa baba, sa mga kasaradayan mga tao. Talagang Alright. Anyway, siguro nakulang bagay na pumasok na sa eksena ng DLG to facilitate ang ELA kasi both sides willing man eh. A matter of a third party ang nahiling ko na makaka-resolve kang problema para magdaidam kasi may mga declaration. Ibig sabihin, pag nag-declaration ng saro, ma-declare man saro kayan. Hanggat sa iling ko actually, party man pa na yan ng relationship eh. Meaning, build up pa lang sila ng relationship. Kung siguro dahil man na maabot sa punto na totally unlimited na sa indang dagit sa kada saro. Sige tayo, sir. Any message sa both sides?